Hello, what's up? This is Rain Angera and this is the Infinix Note Edge. Alright, ito na tayo sa panipisan, labanan ng panipisan. But this one, don't worry, affordable po ito. Nasa budget category lang ito. Kaya premium design, premium build, pero abot kaya. Okay, so buksan natin, let's go! So ito po mga kasama sa box. Yun, let's go! So ito na po, full review na po agad tayo. Nakita nyo yung unboxing kanina. Yung po mga kasama niya sa box. Pero this time, diretso na tayo ngayon, detalyadong review. Which leads me to the specs. Yun! So this is currently running on Android 16 agad. XOS 16 po yan. That's the latest Android version po to date. And sa chipset naman, meron tayo MediaTek Dimensity 7100 5G. That's 6nm, 8-core, up to 2.4 GHz na clock speed. GPU niya, Mali G16 MC2 GPU. That's dual core pero up to 1 GHz naman ang clock speed. And this variant is 8GB LPDDR5 with 256GB storage na UFS 3.21. Alright. Now, pwede nyo pong i-pause muna itong video kung gusto nyo pang basahin itong specs. At ako'y tutuloy na sa detalyadong review. Alright. So, as for the build, as you can see, this is the Infinix Note Edge 5G. And this is called Edge dahil sa nipis niya. Look at that. Sa nipis po actually, para akong may hawak na mas manipis pa sa ballpen kasi ito or sa lapis. Kita nyo naman yung nipis. And very ergonomic din siya. Good thing, ginamit nila is parang liha, yung texture, parang sand, yun. Parang gano'n ng konti. So, hindi po siya madulas and hindi rin po siya fingerprint smudge magnet. Now, if you want to protect this, may kasama naman siyang, what do you call this? Jelly case. And actually, yung jelly case niya is fitted din, and to be honest, ang ganda rin ng fit niya since ramdam mo pa rin yung pagiging manipis nitong Infinix Note Edge 5G. Now, speaking of that manipis na build, this is just 7.2mm thickness. Yes, ganyan po siya kanipis. Kitang-kita nyo naman, no? Ito po yung hinlilihit codes ko po. Ganito siya kanipis. And ang kinaganda, since nga medyo rounded yung corners niya, kapag ginrip mo, talagang kakapit siya sa balat mo. Basta you will love it. Ang ganda. And hindi lang po siya basta pinanipis just for the sake of panipisan. No, this is premium feel. Sakto yung bigat, okay yung kurbada, and that curved design. Oh, ang sexy, di ba? That's nice. That's curve, yung sumasayaw na curve na yan, no? From this thickness, and then pagdating dito sa gilid, biglang magpa-flow siya papunta dyan sa gilid, oh. That's nice, di ba? Now, that's thickness na pang flagship level. And hindi pa butas ang busa nyo. Pero mamaya, okay, pag-usapan natin yan. Now, tuloy tayo sa build. Sa taas, meron tayong Sound by JBL na branding dyan. And kitang-kita nyo naman dyan. Yes. And we have the noise cancellation mic, the infrared blaster, and a dedicated speaker dito sa taas. Sa gilid naman, wala po nakalagay dito. Sa baba, meron tayo ditong main speaker, USB Type-C 2.0, the main microphone, and of course, the SIM tray slot, which houses 2 nano SIM card. Okay, non-expandable storage po siya. So, yun po. So, that is why I would recommend kung bibili kayo nito, yung 256GB storage na, or if magiging available yung 512GB, why not? If magiging available lang naman. Now, dito naman sa right side, kung mapapansin nyo, dito po yung volume rocker, the power button, and a dedicated one-tap, one-click actually, na button. Yan. And actually magandang purpose nito eh. Nasa setting siya, this is very customizable, unlike iba na naka-fix. This one customizable, pwede mong palitan ang function niya. Just go to the settings, hanapin nyo itong one tap button na to. Iyon, this one, right? And then, pagdating mo rito, long press, pili ka kung ano ang gusto mong i-launch. Minsan nilalagay ko siya sa AI, minsan nilalagay ko siya sa open camera din, minsan sa flashlight naman. Kung mas convenient sa'yo o mas useful sa'yo ang flashlight, pwede po yan. Screen recording, sound recording, and so on and so forth. Okay? Kayo po ang pipili. Or custom. Kung wala dyan ang gusto nyong app, pwede nyong pinutin itong custom and lalabas yung buong list ng lahat ng apps na pwede nyong i-assign dito sa button na to. And in my case, open camera lang, just long press lang. Long press natin to. And supposedly, open agad ang camera. Convenient ito kapag nasa travel kayo tapos mayroon nangyari maganda or may nakita kayo agad na gusto nyo agad picturean. Yes, kahit na nakalock siya, just long press here, matic open ang camera. Diba? Ang bilis lang, kuha agad. Mahabol at makakapture nyo agad ang gusto nyo i-capture ng mga moments, scenes, or anything na gusto nyo picturean. Convenient, okay? Again, that's my preference. Kung iba ang preference mo, you can always customize this one-tap button na to. I love it. Gustong-gusto ko to. Now, as for the design, para sa akin lang naman,
since this feels premium and hindi rin naman pipitsugin, and tapos ibabangga ko pa sa price niya, sa ganitong design makakakuha na tayo ng ganitong quality. I'll give this 9 out of 10. This Infinix Note Edge 5G design deserves a 9 out of 10 na rating para sa akin. Okay? Now, lipat naman tayo sa performance. Bagong labas na phone, gusto mong malaman. Like I said, this is powered by MediaTek Dimensity 7100. 6 nanometer po yan, up to 2.4 GHz na clock speed, and 8GB, 256GB na UFS 3.1. Ang total score po niyan is nasa 800,000. Not bad. Anyway, ang translation po niyan sa games, sa Mobile Legends, sinet natin siya sa high graphics and super FPS. Nag-run po siya ng 85 to 90 FPS and 38 degrees Celsius lang po na temperature. Okay? And sa Call of Duty Mobile naman, sinet natin siya sa very high graphics and max FPS. Nag-run naman siya sa 60 FPS and 37 degrees Celsius. So, malayo po sa overheating. In case na nag-worry kayo dahil manipis siya, hindi po siya basta-basta nag-overheat. Mukhang maganda rin naman na nilagay dito na thermal na management ni Infinix. Although clarify ko lang, hindi po ito marketed as gaming phone, hindi rin ito marketed as high performance phone, okay? Pero kung gaming lang ang usapan, nakaka-game naman po ito. At least nasa light to medium gaming po. Pwede, pasok naman po ito. Again, this has MediaTek Dimensity 7100. Capable po ito, pero please know na hindi ito gaming phone, okay? Now, lipat tayo sa Wild Rift. Sinet natin siya sa high graphics and max FPS. Nag-run po siya ng 85 to 90 FPS and 39 degrees Celsius lang na temperature for 1 hour po yan. Sa PUBG Mobile naman, sinet natin siya sa smooth graphics and extreme FPS. Nakakuha tayo ng stable na 60 FPS and 36 degrees Celsius lang. Now, as you can see, papakita ko lang sa inyo saglit, this has game mode or game assist na feature. So, pag nag-open kayo ng games, swipe lang kayo dito sa kaliwa at lalabas itong game assist na to. You can go sa balance or go straight sa performance na agad para sagad-sagad na agad ang performance. You can do that. And meron pa po siyang mga extra features like image stabilization while gaming, touch optimization, network enhancement, kung nakakonect kayo sa Wi-Fi and mobile data, pwede mo pong i-activate yung smart dual channel network na yan. And of course, meron tayong bypass charging for longer session ng gaming nyo. Okay. And the rest, meron pa po yan. Dami pong features na pwede nyo i-activate dito sa XBoost AI na ito. Yan. This is XBoost AI. That's the Infinix Note Edge Game Mode Assist na software. Okay. What else do we have? Meron din po pala itong built-in na AI just in case lang sa mga bibili nito or medyo nakikisabay na sa AI, gumagamit talaga ng AI sa kanilang phone. While this is a budget smartphone, meron po siyang reliable na AI. Pakita ko sa inyo yung testing. Hi, Folax. What is the weather today? Banlick is mostly cloudy today. The high is forecast as 29 degrees Celsius and the low as 25 degrees Celsius. Thank you. So yun, when it comes to performance, bibigyan ko ito ng 8 out of 10 kung ibabangga ko lang siya sa presyo niya and the performance na kayang ibigay, 8 out of 10, not bad. Bagong labas na phone, gusto mong malaman. And then, lipat na tayo sa battery since nabanggit naman natin kanina yung bypass charging. Sa battery po, meron itong umaatikabong 6,509 mAh silicon carbon battery. Yes, 45 watts fast charging na rin po yan. PC Mark, okay? Bago tayo dumiretso sa ibang parts ng battery, gusto ko na itong linawin agad. Diretso na agad tayo. So, sa PC Mark, dito masasabi ko na ang laki na nang na-improve the Infinix software. Why? Being an Infinix user for the longest time since 2020 pa yata. Itong batch na to from Android 15 to Android 16, my God, look at that. 19 hours, almost 19 hours, half brightness, half volume with internet mobile data. That's 19 hours straight. Wala pong patayan, hindi ino-off on screen. Tuloy-tuloy po nagamit. 19 hours. Let that sink in. Diba? Now, sa full brightness naman, full volume, with internet, nakakuha tayo ng 10 hours and 12 minutes. That's 10 hours na solid, walang patayan din. Again, full brightness, full volume with mobile data, internet. 10 hours straight, wala pong patayan. So sa mga tropa nating riders dyan na maghapon sa tanghaling tapat, ginagamit ito, why not? Pwede, kayang-kaya. And speaking mga tropa nating riders, supported din ito ang 10 watts
reverse charging wire din. So, in case lang na malubat na yung mga tropa nyo, may tropa kayong palubat na, pwede pong makicharge sila sa grid sa inyo, 10 watts, pero po siyang 10 watts reverse wired charging. Okay? And of course, pakita ko na rin yun sa inyo yung battery settings para mas matuwa kayo. Ito, diretso. Okay, dito, ito lang yung battery settings siya. Meron tayong at least battery health, meron tayong taga-check, taga-monitor ng battery health, AI charging protection, and custom charging in case na gusto mo. Kung gusto mo na iset lang ang smartphone mo to stop charging hanggang 80% or 90%, pwede pong iset up yan. Lagay mo lang dito. Yan, no? Pili ka. Ikaw na pumili dyan, boss. Alright? Again, that's your choice kung anong gusto mong gawin sa battery settings mo. Now, charging speed, meron tayong smart charge and low temp charge. Ito yung slow charging. Kung gusto mo mas sumaba ang buhay ng smartphone mo, lalo na kung matutulog ka lang din naman, syempre magdamag mo iwan yung smartphone mo sa charging. Why not use the low temp charge para mabagal din siyang mapuno? This one, sa charging speed. And then we have, yung sabi ko kanina, reverse wire charging and bypass charging. Of course, pwede mong i-turn on yan. Pero mati-turn on lang yan kapag ka naka-connect sa charger to. So yun, para sa mga gusto mo na pang matagalan, pang maghapon na gaming or video editing, syempre matagal pag nag-video editing, very useful po ito. And then we have charging safety protection, and that's it. And of course, para ma-monitor mo kung ano yung mga apps and games na pinakamalalakas, gumamit ng battery. Okay. So sa usapang battery, since nakuha niyo yung 19 hours, yes, 19 hours straight sa half brightness, half volume with internet data. So, pasok to sa office lang tatrabaho, hindi naman kailangan ng full brightness. Maghapon hanggang next day, possible pa, no? Habot pa talaga hanggang next day. Half day hanggang next day. Yes. Well, bibigyan ko ito ng 8.5 out of 10 sa battery rating. Solid. Okay. Now, lipat na tayo sa display. So sa display, meron tayong 6.78 inch na diagonally na curved AMOLED. Yes, this is AMOLED. Wag ka. Up to 120 Hz screen refresh rate. Siyempre, papakita ko na lang din sa inyo yung settings para makita nyo na all this time, from the time na in-unbox ko siya up to now, 1 week na mahigit, nakafix po siya sa 120 Hz screen refresh rate settings, of course. And pwede nyo rin i-custom app refresh rate. Kung anong apps lang ang gusto nyo na makinabang sa 120 Hz, mas maganda para mas makatipid sa battery. Iset nyo lang siguro. Kung hindi games, babaan nyo sa 90 to 60 Hz. Pero pag games, isagad nyo sa 120 Hz kung kaya lang naman ng phone or hindi ganun ka-heavy yung game na yun. Pwede po yung gawin dito sa smartphone na to since meron tayong customized app refresh rate. And then, meron din po itong 2160 Hz PWM dimming. And sa mga tropa nating riders, supported nito ang 700 nits up to 4,500 nits brightness. And nagamit ko na to, kaya alam ko, tested na ito, maliwanag kung sa maliwanag po ito. Tanghaling tapat ginagamit ko, ang linaw. Para lang ako nasa loob din ng bahay sa sobrang liwanag ng screen nito. Ang ganda. Solid. So, kung gagamitin ito ng mga tropa nating riders, why not? Okay? Viewable po kahit tanghaling tapat. Now, supported din ito ang 10 multitouch sa mga nag-gaming dyan na ang daming daliri ang nilalagay sa screen para pumindot. Supported po nito. And of course, kung vividness and buhay na buhay ang hinahanap nyo na screen, ito po yun. Yan. Makikita nyo dyan. Masarap po itong panooran. Okay? Panooran nyo ng Netflix, panooran nyo ng mga movies kung meron kayo, YouTube, ng mga makukulay na mga palabas, TV, mga Korean novelas, so on and so forth. Dito maganda manood po, okay? Meron ko ng 6.78 inch na AMOLED, ang ganda pa ng brightness. And supported din ito ang HDR, kung supported ng mga videos nyo ang HDR na mga content. Yes! So bibigyan ko ito ng rating na 8 out of 10. Panalo, solid. Now, for the camera, meron tayong 50 megapixel main camera dito and 13 megapixel naman na front camera. Of course, tinest natin to sa labas at ginamit natin ng actual, hindi po natin hulaan ito. So this is the 1080p. So test ko lang saglit yung zoom niya kung okay pa. Oh, okay, this is times 10. Nice, readable naman. Mga tindahan dito. Check lang natin. You know. Hindi na masama. Times 2 again. Times 5. And then times 10. Yeah, that's the zoom.
Pwede naman kahit paano, pagtsatsaga na. Kamusta naman yung mic? So this is the front camera shot. May EIS siya, walang OIS I believe. So pwede naman siya, maglalakad tayo. Steady naman technically. Not super steady but steady enough I guess. Pwede na to. Kung vlogging lang naman ang hanap nyo, pasok na to. Kamusta naman ang microphone? Actually ganda nga mga ano dito. Tingnan natin yung sky kung makikita. Makulimlim pala yung sky. So wala rin. Makulimlim din. Wala palang blue ang sky ngayon. So kamusta naman yung microphone? So, masasabi ko lang, yung mga images nito, very vivid, with good contrast, hindi exaggerated yung contrast, more like close to realistic talaga na kulay, and social media ready na rin siya. Ang ganda rin nga actually ng kanyang depth, and average din yung white balance niya. Of course, may mga sometimes hit and miss niya every now and then, pero 90 to 95% of the time, very good po yung mga images na kuha rito. And again, social media ready na talaga. Pwedeng diretso upload na, hindi mo na kailangang i-edit masyado. Okay? For the video, supported nito ang video recording na 2K at 30 FPS. Meron po siyang EIS at least. Meron siyang image stabilization. So yes. And of course, meron din itong vlogging support like dual video mode. In case na nagta-travel kayo, gusto nyo pakita yung mukha nyo while binivideohan nyo pa rin yung scenery sa harap mo. Yes, dual video is good. Okay po ito gamitin sa smartphone na ito. Kayang-kaya niya. And supported din ito ang live photo. Yes, that live photo feature, yung gumagalaw na photo na pwede pang profile na 1 to 2 seconds lang na movement. Yan, parang ganyan. Right? In terms of camera, for this price, and maganda rin naman ang mga kuha niya, bibigyan na rin natin siya ng 8 out of 10 na score dito sa smartphone na to. Panalo and pasado. Sa audio naman, as I have mentioned, dual speaker po yan, dedicated speaker sa taas and dedicated speaker sa baba. And ito po ang quality niya. Take note ko lang ha, ito ay JBL tuned. Okay? Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplified, di ka na maguguluhan bro. So, in terms of loudness, okay naman siya. Pasok siya sa average and rinig din ito kahit nasa labas kayo, malapit sa kalsada. Pero more like, ang nagustuhan ko rito kapag naglalaro kayo ng games dito, like mga first-person shooter, well, rinig nyo talaga yung kaliwa at kanan. Very realistic po and immersive po yung pakiramdam. Yung sound na binibigay niya, very good po. So, while it's not the loudest, pero mas realistic naman yung sound na kaya niyang i-produce. So, I'd say very good po. 8 out of 10 din sa audio nito. Actually, 8.5 out of 10 para sa audio ni Infinix Note Edge 5G. Speaking of audio, meron po itong Bluetooth audio codec. Supported nito ang mga high definition na mga audio codec wirelessly like LDAC, SBC, AAC, Qualcomm aptX, and actually more like nagamit ko yung LDAC talaga nito na codec sa aking Bluetooth na earbuds. And solid naman, high definition din talaga ang napoproduce niya na audio. So pagdating sa audio, very good. Okay? Speaking of Bluetooth, lipat naman tayo sa connectivity. Na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo. Ang Bluetooth po nito is 5.4. Yes, Bluetooth 5.4 version. May NFC po ito, FM radio. Yes, actually may FM radio pa rin nito no? Yes, this one. Yun nga na, syempre, of course, kailangan nito ng wire para gumana. But it still supports FM radio. So sa mga nakikinig pa rin dyan sa FM radio, well, you have this. Yun nga lang, sasaksakan nyo siya ng USB Type-C na earphones. Okay? Now, this Infinix Note Edge supports 4G, LTE, 5G, VoLTE, and VoWiFi. Okay? And of course, dahil dual SIM siya, we can check din naman directly din. See that?
So, we have this sa settings. Yan. And of course, supported din to ang 4G calling. That's VoLTE. And Wi-Fi calling. That's VoWiFi. Yes. And of course, pagdating naman sa speed test, pakita ko na din sa inyo actual ngayon. So, yun, nakakuha tayo ng around 300 Mbps. And this one, nakakonect tayo sa 5G. 5 GHz connection, so 356 Mbps sa Wi-Fi. So, good na siya for a budget smartphone. And sa mobile data speed test naman, papakita ko na lang sa inyo dyan sa screen since ginamit ko naman ito dun sa labas. Lahat may tala, Kotman, yetek na malinaw, review na malaman, di puro yabang. Kotman, oo, solid ang galawan, smartphone reviews para sa taong bayan. Tech Simplified. Now, sa GPS test naman, para sa mga tropa nating riders, nagamit ko rin ito sa mga rides ko. Recently, I'd say nasa 5 meters po ang accuracy nito. That's average. Okay na okay po para sa mga tropa nating riders in case na gusto nyong bilhin ito and gagamitin para sa inyong Google Maps, Waze, or kung ano pang ginagamit nyo na maps. Okay na okay po yung kanyang global positioning ng mga features. Thumbs up. So, pagdating sa connectivity, bibigyan ko ito ng 8 out of 10 din na score. Pasok na pasok. So, retail price po nito is 14,999 and magkakaroon siya ng promo price na 13,999 with exclusive Infinix Insulated Tumbler. Freebie po yon. Yes. So, kung isa kayo sa mga mauna makakabili, meron po kayong limited edition exclusive Infinix Insulated Tumbler and 13,999 lang na price tag. Yes. So, sulit ba? Well, kayo na mag-decide kung sulit pa. Pero sa verdict ko, bibigyan ko ito ng 8 out of 10 final na rating verdict. Okay? So, sa mga users dyan na hindi naman gamers, gusto nyo lang magara, maayos, maasahan, lahat ng function nandito, lahat ng basic function na kailangan nyo nandito, and you can also game kahit na to light and mid lang na gaming experience, camera, okay na okay. Naku, battery, panalo. Sa battery talaga pinakapanalo. And of course, kung gagamitin nyo to for panooran ng Netflix maghapon magdamag, ang ganda na ng speaker, ang ganda na ng screen, ang kunat pa. So, hindi nyo na masyadong isipin dito yung battery nyo rito. Manood na lang kayo maghapon, period. Dito sa Infinix Note Edge. Okay? Magara, maganda, solid. Okay? For gamers? No, not for gamers, of course. Realistic tayo rito. Pero hindi lahat ng users ay gamers. Ay mas marami pa rin na hindi gamers. Pero kung gusto nyo naman na maasahan at nandito naman lahat ng mga features na kailangan nyo, why not? Okay? So yun, andun po yung result. Tinest po natin ng actual, hindi po natin hinulaan. As is, where is, kung ano po yung nakita nyo, yun din ang nakita kong result and yun din po ang pinagbabasihan ko ng verdict na ito. So, I hope magustuhan nyo. If ever man na interesado kayo, iwan ko link sa video description or dito sa Shopee, Lazada na floating tag na to. Nagko-float dyan, touch nyo tong screen. Touch nyo lang tong screen para lumabas tong floating tag na to ng Shopee, Lazada. Probably meron siyang discount or maybe iwan ko yung link sa video description or ipipin ko na lang sa comments. Again, this is the Infinix Note Edge 5G. Yes, pinaka-sexing manipis na smartphone. Why not? Also, pahabol ko lang, meron din pong offline raffle promo po si Infinix para dito sa Infinix Note Edge. Ito po ang mechanics. Basahin nyo na lang at sundan nyo kung gusto nyo pong sumali. So that's it. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.